I mean, you always want to get the judges who people can't complain are biased. So as much as possible, I try to get the most impartial people. I also try to mix it up all the time, just to have variety of judging styles and aesthetics. Sometimes it works, sometimes hindi. Dun rin ano, kasi syempre kung kung limang judges, tas iba-iba yung pananaw nila, yung aesthetics nila sa pagpili, yung kumbaga yung habol nila sa battle bars ng mga tao. Yun nga, sometimes it spells the difference between a guy's win and a robbery. Sa pagbibigay ng mga lyrics na ginawa nila, iba pa rin yung yung magandang pag-deliver sa hindi lang basta, alam mo yun, itong battle na ito hindi basta parang nakakatawa lang, parang kasi tatawa yan pagka sinabi mo na nakakatawa, ganyan. Siyempre yung tinitignan natin dito, yung skills talaga, saka kung paano yung dineliver ng maganda. Basically, rap tayo. Nagra-rap tayo, so kung ikaw magbibigay ka ng punchline pero walang multis o walang rhyme, magsulat ka na ng libro, 'di ba? Sa akin, multis, samahan mo ng matinding punchline, yun napakalaking parang knockout punch sa akin. So kasi ang pagbe-base ko ng pagja-judge ng battle is by round, parang boxing style. You score it 10-9 per round. 10 for the winner, 9 for the loser. But then again, hindi porket nakakuha ng dalawang round yung isang rapper, ibig sabihin ng panalo na siya. Kasi pwedeng yung third round ng isang rapper sobrang tindi, pwede mong scorean ng 10-8 yun. Or pwedeng, di ba parang sa boxing, parang na-knockdown mo isang fighter. So 10-8 yung score nun. So that's how I score a battle. By parang boxing style. And then, yung ginagamit ko talagang, yung aking idea sa pag-judge nun ay based talaga more on punchline and multis. Hindi yun sa nakakatawa or nakakapanlight ng tao. Basta highly intellectual na multi na punchline, malaking ano sa akin yun, malaking point sa akin. Of content, basic flow, creativity, and I guess sometimes the audience wouldn't be able to catch on some punchlines or whatnot, so you have to make it clear so you reach your audience. But for me, it's just really a combination of creativity and content. I didn't expect to become a judge. So how I see it is to judge a battle, kahit magkaiba sila ng style, it's a choice of words and the wit. Like paano mo pinagkasunod-sunod yung kailangan mo sabihin na dahil sa choice of words mo, nagiging nakakatawa, nagiging nakaka-insulto, at nagiging mabigat, diba? Nagiging marami yung sinabi mo. Like ako, mabagal ako mag-rap. Like I can siguro per second ilan lang masasabi ko compared to Glock 9, parang gano'n. Pero nasa kung paano ko sinabi at paano ko pinagkakasunod-sunod yung mga salita ko. And then doon mo malalaman na it's still rap. So hindi ka naman, kung hindi ka naintindihan ng mga tao, kahit ang lupit ng punchline mo, baka kinain mo yung salita mo. So nasa kung paano mo sinabi yun para makuha ka ng tao, at nasa choice of words kung anong kailangan mo sabihin para maintindihan ka nila, at kung paano mo bibigatan yung sinabi mo, diba? Pero pinaka two words ko is wit and choice of words. Okay. Hindi pala 2 words yun, 4 words. Choice of words tsaka wit. Characteristic ng isang judge para sa isang laban. Okay, of course, for any judge, whatever you're judging, first, you have to be impartial. Nagsisimula yung luto-luto. Just, we're a small community, everyone's someone's friend. So, you just have to judge it the way you want. If you want to have a legacy in this, if you want to leave something good, then that's I think that's your yardstick on how to judge. And Naka-understand mo sa mga taong nagbibintang na luto? Una sa lahat, wala naman nakakuha yung flip top sa pagpili ng judge ng panalo talaga. Wala namang Wala namang sino dagdag. bang may pera doon? Wala namang dagdag bayad yun. Wala namang ano. So,
Wala naman yung pera dun eh. And at the end of the day nga, judges, decision nila yun eh. Hindi naman ako nagsalita para sa mga judges eh. So, hindi ako maaakusang... Basta ako mananalo yung kaibigan ko. At the end of it, be objective and call it right away. Mike, pag kinwestiyon ka ng kahit sino, sabi si Mike, ano naman yan, bias yan eh. Tropa ni Jay Skills yan eh. Naglaban si Batas si Abra. Sinabi, ay, tropa naman ni Jay Skills yan. Paano mo siya makokontra tapos paano mo madidepend ang sarili mo sa mga gano'n? Kung bintang man o katotohanan ito, anong masasabi mo doon? Mahirap kasi, totoo lang mahirap talaga mag-judge pag may involved na tropa mo na ganyan. Pero kung gano'n naman mangyayari, dapat ano ba? Mahirap talaga eh, mahirap magsalita about doon. Pero kung tatanungin mo kung ano talaga ang magiging judges, dapat maging balanse ka talaga. Saka, I roll the dice. I'm that confident I came here. Nag-freestyle siya. Minsan tumama, minsan hindi. Paano nyo yung matitimbang yun? Ako sa akin feeling ko yung tama yung sinasabi ni Enigma kanina, napakaraming lines ni Shay doon sa battle na yun eh. Pero para sa akin, parang mas na-hurt pa siya nung fact na napakahaba nung verse niya kasi ang daming fillers Kung ineffective yung paggamit mo ng multi na iba yung setup mo. Kumbaga, ang dami mong sinayang na oras na nasa job lang pala yung gagawin mo. So, mas naka-hurt pa sa kanya yung pagpapahaba niya ng verse niya. Nakapagod din yan. Nakapagod mag-isip ng pang-multi na on the spot. Tapos hindi mo naman nagagamit na maayos. For me, if you choose one style, the only question is how consistent you are, and are you good at it? In your chosen style, do you do it well? Are you effective? Because if not, whatever style it is, if you're up against someone who picked another style but was good at it and was effective, then of course that guy should win. say though that tingin ko pa rin kasi like si Batas, nagmumulti rin siya eh, mas unorthodox lang talaga. As in, at syempre hindi kasing puno ng kay Abra na that's his bread and butter, diba? Pero kay Batas lalo na kanina, nagtatranscribe ako ng ibang lyrics para matingnan ko sa papel. Makikita mo rin talaga na unorthodox lang talaga, paminsan bumabali siya kagad or biglang umiiba yung rhyme scheme niya. But you can still consider some parts multis, unorthodox lang nga. nakakailan na talaga yung travel niya yun. Yung multi naman dati, ang multi nun dati parang takang twist niya, ididikit mo siya sa beat eh. Diba? Parang, yun yung parang multi na didikit mo dun noon. Ngayon, syempre maiintindihan mo na siya. Kasi dati parang hindi mo siya naiintindihan gawa ng nakadikit siya sa beat eh. Yung multi na dinidikit gaya dito mga napapanood natin na nakaraan. Kasi nagiging malaman yung sinabi mo, kung ang baon mo talagang pantapat din sa sinabi niya. Tapos binumulti mo ba? May Explain mo nga kung ano yung multi, baka may mga... Explain mo yung multi. Hindi ka prime mo multi-syllable. Ito makabagong multi ha. Multi-syllable, two-syllable. Ito, makabagong multi to. Ito. Ginapang ang pagiging hadlang, ginapang ang pagiging ganap mula sa pagsilang hanggang sa harapin ng malupit na paglaho ng isang nilalang. Tama? Pero, hindi mo siya matatawag na multi. Pero, namumulti siya dahil sa mga rhyme ko. Wala namang rules eh. It's yung ganyan kasi I consider mas unorthodox na multi yun. Kasi may mga iba na nasakto, kumbaga sakto sa sukat lagi ng bar na kung style mo talaga parang hindi pa. Mahilig ako sa basketball preference eh. Gusto ko yung line ni Batas about Dream and Magic. Pinagsama niya yun. 95 finals. So. Judging at the end of the day, it will always be subjective, and pangalawa, kahit anong sabihin ng limang tao, kahit sinong limang tao piliin mo, kahit si Eminem man yung piliin mo, people will always have their own opinions at the end of the day.